from this. Nag-DIY Brazilian Botox nga ako, kumarites. Then, ganun pala yun. Parang commercial. Ako nga lang po ang nag-Brazilian ng aking buhok, kumarites, dahil 6 months na nga po ang nakalipas simula nga po nung nagpariband ako. In-order ko nga lang po ito sa Orange app at 251 nga lang po ang bili ko nito. Safe nga po siyang dumating sa akin dahil meron nga po siyang sealed. Beauty pala ang pangalan nito doon sa pagpipilian dahil marami nga po silang choices doon. Keraban Brazilian Botox nga po ito at 1000 ml na siya. Kaya ayan, nagbuhos nga muna ako dyan ng kaunti para nga po gamitin sa aking buhok. Dahil kung sa parlor nga po ako magpapagawa, kulang pa ang 1.5 dahil sobrang kapal talaga nitong aking buhok. Straight pa naman itong aking buhok pero kailangan ko ang i-Brazilian para hindi nga po mawala yung ganda niya. Syempre para malambot habang tumatagal. Para hindi na nga rin po mag-dry. Dahil wala nga po ako pang clamp kaya ayan, ginamitan ko na nga lang po ng tali iyan. Mag-uumpisa pa nga lang po sana ako. Dumating naman nga po yung delivery ng aking mga soft drinks. Syempre at inasikaso ko na nga muna ito. Ang sabi ko nga kay Kuya Sian ay bayaran niya na at ako na nga lang ang mag-asikaso ng mga bote. Sapin nga po ako ng damit sa lamesa at ng tuwalya naman doon sa upuan. Pag meron nga pong matapon ay hindi nga po mapunta diretso sa lamesa. Naubusan nga po kasi kami ng soft drinks kahapon kaya naman medyo madami nga po yung aking in-order. So ayan, itinuloy ko na nga po yung aking pagba-Brazilian. Siyempre kailangan unahin muna yung ilalim para malagyan talaga lahat ng ating mga hibla. Ganyan nga po kaninipis yung aking ginawa para nga po lahat talaga ay malagyan. Ginamit ko nga pong pang-clamp ay ipit lang sa damit. Meron kasing trabaho si Jowa kaya naman ako nga lang po ang gumagawa nito para nga po magamit ko na. Nakangala ito, kumarites, pero kailangan mong tiyagain kung gusto mong magtipid. Siyempre pag nanay ka na, gusto mo rin gumanda ang iyong buhok pero dapat yung hindi ka gagastos ng malaki. Dati talaga, kumarites, ay madalas talaga akong nagpapaparlor kaso hindi na nga po ngayon dahil alam ko na nga po kung paano mag-DIY. Kami rin kasi ako nababasa ng magagandang comment doon at ginagamit nga rin po ito sa mga salon. Dahil makapal nga po yung buhok ko kaya kailangan ko nga gawin ito para malagyan nga po sila lahat. Dahil hindi naman siya ganun katapang kaya hindi na nga rin po ako naglagay ng gloves. Hindi nga rin po siya masakit sa mata kagaya nga po ng ibang Brazilian. Pero syempre pag napapalapit sa mata mo ay talagang medyo mararamdaman mo ng kaunti. Kaya naman sabi ko nga buksan nga yung pinto para nga po hindi nga po makulob yung amoy. Napagdaanan ko na nga rin pong magpa-bleach, kumarites, pero yun nga po ay pinagsisihan ko. Ganda lang siya sa umpisa pero katagalan ay hindi nga rin po maganda. Humaba kasi at makikita na nga yung kulay black ay kailangan mo na naman magpakulay at magpa-retouch. So nga lang pag bleach yung buhok mo ay talaga namang mapapabitaw ka ng pera. Una nga pong bleach ng buhok ko at talaga namang umabot ng 4,000 yung aking gastos. Sobrang haba at ang kapal kasi nitong aking buhok. Pero 2 years na nga pong ako lang ang nagugupit ng buhok ko at ako na nga lang po ang nag-aayos. Maliban na lang pag December ay talaga namang nagpapariband ako. Pero ngayon nga po ay parang hindi ko na nga kailangan pumunta ng salon dahil kayang-kaya ko na nga mag-DIY. Kailangan mo lang talaga sundin yung mga instruction para hindi nga pumapasama ang iyong buhok. Tingnan nyo naman at hindi pa nga ako nangangalahati dyan, kumarites. Pero syempre sabi nga nila, trust the process. Kailangan ganyan talaga kanipis yung buhok ng nilalagyan mo para nga po malagyan lahat. Hanggang 4 na beses nga po pwedeng gamitin yung aking binili dahil napakarami nga po talagang ng laman. Puntong yan, kumarites, abay talagang nangangali na nga po yung aking braso. Busy kasi yung kapatid ni Gerald dahil meron pa nga po siyang ginagawa. Kalahati pa nga po yung nalalagyan ko sa buhok ko at dumating na nga po itong vacuum na inaantay ko ng ilang araw na. Buksan ko nga lang po ito, kumarites, dahil titignan ko nga po ito kung maayos ba. Dahil 3 beses nga po ito naging parcel to out pero hindi nga po umaabot sa akin. Buti na lang talaga at wala namang sira kaya naman balik na naman nga po ako doon sa aking buhok. Hindi ko nga muna yung susubukan dahil feeling ko nga anong oras ako nga abutin dito sa aking ginagawa. Alam nyo ba na hindi na nga ako gumagamit ng mga conditioner na nasa tindahan lang? Dahil ang ginagamit ko nga po ay Bremod na shampoo at conditioner. Tsaka hair mask, yun nga po yung ginagamit ko araw-araw. Para ang taon pa nga po ayun na yung ginagamit ko dahil pag gumagamit nga po ako ng shampoo sa tindahan ay nagkakaroon nga po ako ng dandruff. At hindi nga rin po talaga malambot yung aking buhok. Wala nga po noon, ayun na nga po yung ginagamit ko kaya naman talaga hindi nga po nababalik sa dati yung buhok ko kahit nga po ako ay nagtatali. Ayan at nilalagyan ko na nga po lahat siya. Dahil tapos ko na nga pong gawin yung section by section. O diba kung mapapansin nyo nga kumarites lahat talaga ng sulok ay nalagyan. Kailangan mo nga itong patuyuin ng 1 oras bago nga po ito i-blower. Mas tumuyo siya at bago nga po planchahin. Ito na nga po yung pinaka-itsura ng buhok ko pagkatapos ko nga pong maglagay ng Brazilian Botox. Hayaan mo nga lang ito ng 30 minutes to 1 hour hanggang sa matuyo. Pag hindi pa nga siya tuyo ay kailangan mo na siyang i-blower. Mahinang blower nga lang yung gagamitin mo. Dahil kailangan mo pa kasi siyang planchahin. Alas 2 nga po ako natapos maglagay ng Brazilian Botox kaya nung napansin ko nga pong alas 3 na ayan at binoblower ko na nga po ito. Papansin nyo nga po basa pa nga po iyan kaya kailangan ng i-blower. Yung mahinang blower nga lang po ang kailangan mong gamitin. Mas maganda talaga pag ikaw ang gagawa ng iyong Brazilian dahil alam mo nga hindi mo
mo titipirin yung iyong sarili. Pero kailangan mo lang talaga mamuhunan ng pagod ko, Marites. Tuloy-tuloy nga lang po ang pag-blower para nga po mas mabilis siyang matuyo. Ito na nga rin po ako nag-blower sa tindahan dahil ako nga rin po yung nagbabantay. O diba double purpose ko, Marites, gaganda na yung buhok ko at nakapagbantay pa ako ng aking tindahan. Hindi nga lang po ito nakakawala ng mga dry at nakakalambot. Meron nga rin po ito pang straight. Pero syempre hindi kagaya ng ribbon. Ano nga rin po itong gamitin pag bagong ribbon ka pero nag-dry ang iyong buhok. Straight pa naman itong buhok ko pero gusto ko nga pong maging malambot ulit siya na sobrang lambot talaga. 6 months naman na nga po nakalipas yung nagpa-parlor ako kaya naman ito at ako na nga lang ang nag-DIY. Umabot nga po ako, Marites, ng alas 5 ng hapon. Ko na nga pinakita ang pagplansya ko dahil baka abutin pa ako ng gabi. Nagpatulong na nga rin po ako magplansya sa kapatid ni Gerald at binigyan ko na nga lang siya ng gamot. Dahil sa kapal nga po ng buhok ko at baka meron nga po akong hindi maplansya doon sa likod. Ayan, tingnan nyo naman, Marites, ang laki na nga ng pinagbago ko ng buhok ko kanina. Naging manipis na nga po at naging straight nga po ito lalo. At naging mas madulas nga po ito. O diba sulit na nga po yung aking DIY na 251 lang. After 3 days pa nga po ito pwedeng liguan. Kaya makikita natin kung after 3 days ay ganito pa nga rin po yung itsura ng aking buhok. Then, ganun pala yun. Parang commercial. So ayun lang muna, Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video. Okay.